Nako, eto Jessa, dumako naman tayo dito. Alam mo na, Burr months, di ba? Nung nagsimulang September 1, talagang, alam mo naman tayo dito sa Pilipinas. Oo, bukod sa pagiging malamig, tayo dito sa Pilipinas ang may pinakamahabang Pasko, di ba? Sa buong mundo. Tama. Oo, natatalayan sa talaga, di ba? Sa records. Anyway, pag ganito kasi Jessa na, di ba, palapit ang Pasko, bukod sa malamig na panahong nabanggit mo, naglipa na rin po ang mga kawatan. Kaya nako, kailangan po mag-ingat-ingat po tayo, ano po? Correct, kasi tuwing magpapasko talagang tumataas ang bilang ng mga nabibiktima po ng tinatawag nating budol gang. Ayan. Ang babaeng edad 41 po na taga-Paradahan 1 ang pinakahuling nabiktima. Naku, 48,000 pesos. Naku po, Diyos ko po. At mga alahas ang natangay sa kanya. Ang modus, may hihingi raw sa iyo ng tulong. Di umano'y naghahanap ng tindahan kung saan makakabili ng alkaline water. Naku, kaya pag may nagtanong sa inyo at hindi nyo kilala, huwag nyo pong sagutin. May isa pang lalapit na kunwari na may tutulong sa naghahanap ng tubig. Ang hindi po alam ng kanilang would-be victim, naku, magkasabwat pala. Eto pa Julius ha, nito lang unang linggo ng Setyembre, isa ring ginang na edad 72 ang nabudol-budol. Pareho rin ang modus ng mga kawatan. Dodoblehin daw ang perang winidro niya sa bangko. Nagpatago rin daw sa kanya ang suspect ng daan-daang libong piso na nakabalot sa brown envelope. Pero pag uwi sa bahay, nakubungkus ng papel lang pala ang laman ng supot. Natangayan ng ginang ng 50,000 pesos. Ayun lang. Yan ang napakahirap dyan, Jessa. Pinag-ipunan mo ang pera, di ba? Sa isang bigla na lang mawawala. Hindi, tsaka tayo confronted with COVID-19 pandemic. So lahat tayo hirap sa buhay. Lahat nangangailangan ng pera, di ba? Kaya kailangan po talagang pag-ingatan. At ito po yung mga ilan sa mga tips para makaiwas po tayo dyan sa tinatawag nating budol-budol. Una, syempre, don't talk to strangers, di ba? Huwag po tayo makipag-uusap kung hindi naman po natin kakilala. Hindi naman sa pagiging suplado at suplada, pero kung hindi po natin kakilala, huwag po natin basta-basta pagtuunan ng pansin. At huwag rin po tayo madala sa mga matamis na pananalita. Ayan, kasi minsan, Jessa, di ba, bukod sa pag-aalok sa'yo ng tulong, meron pang sasabing di umani may mga ibibigay sa'yo. Di ba, bilang papalit. Mamaya yan po budol nga, huwag po natin i-entertain. Ayan. Kaya kailangan talaga magdoble-doble ingat, di ba? At syempre, huwag din masisilaw sa mga pangako. Ito talaga mga pangako na to. Kapag sinabing dodoblihin o kahit patriplihin ang pera nyo, ay hindi po yan totoo. Syempre, iwasan din po ang magsusuot ng magagarbong damit o palamuti sa katawan, lalo na kung pupunta sa public places. Kasi itong mga magagarbong damit na to, yung mga palamuti sa katawan, ito lalo yung mas nakaka-attract sa attention, di ba, ng mga masasamang loob. At hanggat maaari, magsama rin po ng kaanak sa bangko kung sa bangko ang sadya. At syempre, agad din pong ipagbigay alam sa mga otoridad kung may kahina-hinalang kilos ang isang tao. Kasi minsan tama rin naman, Jesse, siguro sa kagustuhan natin na syempre sa hirap nga ng buhay, kapag may nag-alok sa'yo at sasabihin, dodoble o titriplihin yung hawak mong pera, may engganyo ka Di po nga, di ba kaya may mga sinasabi po tayo na too good to be true. Ayan, pagka may nagbanggit po sa inyo ng yung pong dala nyong pera, halimbawa 50,000 at gagawin daw 100,000 piso, instantly. Teka lang, mapaisip po tayo, baka mamay niloloko tayo. Correct. Tama. So isip-isip din po tayo. Ayan, pinaka-importante yan.